Good day everyone. Good day ma'am. I am Junilyn Mendoza. Our lesson for today is Lesson 11, Inquiry-Based Teaching Strategy. First, think. From the word inquiry or inquire is to know or to ask. Ito ay uri ng pagtuturo or pagkatuto sa paraang pagtatanong. Batay sa kanyang paligid at sa mga bagay-bagay na hindi nauunawaan ng kanyang musmos na kaisipan. Next naman po, in 1999, Watsunoda and Frederickson construct an instructional methodology that develops the students' metacognitive knowledge and skills following the process of A. Scaffold inquiry. Ito po sa scaffold inquiry is teacher learning based. Hindi matututo ang isang bata kung walang gurong gumagabay sa kanya. Next naman po is letter B, reflection. Magabayan ng guro sa wastong pagtuturo na timbangin ng mga mag-aaral ang kanilang mga natutunan batay sa kanilang sariling pananaw. Next naman po is letter C, generalization. Nakakabuo ng sariling pagpapasya ang isang bata. Next naman po, some of the benefits of inquiry-based teaching are as follows. Number 1, malalaman kung saan magaling ang bata. Number 2, matulungan ang mga bata mag-isip para sa kanilang sarili. Number 3, nakakapagbigay na ng sariling pananaw sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Proceed naman po tayo sa the inquiry processes. Meron po siyang 4 na bahagi. Number 1, pose real questions. Dito po is formulating and answering questions. Dito po yung, what do I want to know about this topic? Next naman po is number 2, find resources. Collecting or gathering information. Meron po ditong, what kinds of resources might help? Number 3, interpret information. Analyzing questions. Meron po ditong, how is this relevant to my questions? Next naman po is number 4, report findings. Giving feedback. Meron po ditong, what is my main point? And lastly, dito naman po is, the teacher act as facilitator. Students' response kung paano nila naintindihan yung tinuro. And yun lamang po.